At ayun nga, muli nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, etong tungkol sa nakaraang segment ng E80 dyan sa TVJ sa TV5. Yang, huwag kayong ganon, oy! Na ang kanilang mga bisita doon, ang guest, yung mga may maintenance na mga bata, no, na may mga sakit na nag-maintenance na, ayan. So nagulat ho tayo sa ginawa ni Tito Sen dahil nga after nung segment na yon, patapos na sila and then pumasok itong Tito Sen and then nagsabi on air na magbibigay nga siya ng tulong doon sa mga tao na yon, mga bata na nag-maintenance. So naisip ko tuloy bigla, mabuti pa itong si Tito Sen na hindi niya kaano-ano, tumutulong siya, no? And then kung naalala din ninyo yung during birthday ni Tito Sen, yung quadruplet, 'di ba, apat na magkakapatid na kambal na pinag-aaral pala yun ni Tito Sen na kabayan, no? Nag-flash bigla sa isip ko na mabuti pa ito si Tito Sen at ang buong legit Dabbercats, no? Lalo pa si Tito Sen, of course. Kasi na come out in the open itong story niya na tumutulong siya dun sa mga ibang tao kahit hindi niya kadugo, hindi niya kaano-ano. Hindi kagaya ng iba dyan, ng mga ng mga iba dyan sa gidli-gidli. Sa gedli-gedli, di ba? Kadugo na, laman at dugo na niya, hindi pa niya mabigyan ng sustento. Ano ba naman yan? Samantalang si Tito Sen, hindi naman niya kaano-ano itong mga tao na ito, voluntary siya nagbibigay ng tulong, nag-extend ng tulong sa kapwa niya. Doon mo madidistinguish yung responsible na tao tsaka irresponsible, no? Well, tapos magmamaganda pa, di ba? Epal-epal pa sa mga, ay nako, tumigil! Charot. At isa pa nga ho itong si Jose Manalo Cabayan na during opening ng FIBA World Cup diyan sa Philippine Arena, no, na pinagkaguluhan ho siya kabayan ng mga umattend din ng opening na yan. So, ang tawag sa kanya talaga, mayor, nagsisigawan sila. So, ganun ho talaga kasikat ang kanyang, na pinoportray niya as mayor. Ayan. So, parang natatakot nata itong mga kalaban talaga. Charot. Ay, pugad eh. So, ganun siya kasikat. Ito ang video clip. Ayan, nakikita nyo. Ayan. At ang panghuli natin pag-uusapan, kabayan, itong biglang kabig ni Isko Moreno, kabayan, doon sa nung birthday celebration ni Tito sa nung Saturday na bumati siya ng happy birthday, no. Although walang masama doon, no. Pero ang nakikita ng karamihan ng mga tao, ng mga netizens is parang medyo kumabig bigla ito si Yorme. Oo, dahil nga doon sa nagpaparinig sila about sa Pepsi, no, 'di ba? Ano po, bugad dahil ko. Lumayo-layo pa kayo, katabi-tabi nyo lang diyan yung ha? Katabi nyo lang diyan yung, ay nako, sinasabi ko sa inyo. Nagpaparinig kayo ng Pepsi, lumayo pa kayo, katabi nyo lang dyan yung ha? Ilang taon ba yung bata? 9 years old ba yun? Diba? Na alam nyo yung storya na yun. Yung talaga legit yun, kasi talagang na na convict yun, ha? Etong TVJ na paparinggan ninyo ng, paparinggan ng ibang tao na Pepsi Paloma, hindi naman na-convict yung mga ito. Diba? Ano ba? Come on. Charot. So, sa tingin ng karamihan at sa tingin ko rin, no, parang kumakabig na ito si Yorme dahil nga pinuputakti na naman siya ng bashing, no, ng pangbabash ng mga tao. And then pero hindi pa rin mo epekto yung bati-bati niya kasi alam naman ng tao talaga kung sincere or hindi ang sinasabi mo. Although kahit sabihin pa natin granting na sincere pa yung pagkaka-greet mo ng happy birthday, ang timing kasi hindi na nauukol doon sa panahon because may talagang issue pa sila between this two noontime show. Ayan. So, parang siyempre may isip ng mga karamihan na ay kaplastikan talaga, no? Oo, kaorokan and Tupperware, mga ganon. And isa pa, hindi natin maiwasan na gaya nga nung na-vlog natin nung nakaraan na may issue din pala ito si Isko Moreno dahil nga doon sa usapin na pagbenta ng Divisoria Public Market, kabayan, na during pandemic time, 2020 ba yun? Correct me if I am wrong, Pero nabasa ko kasi ang article niyan, marami. And gaya nga ng sabi ko, may
nakabinbin ho siyang kaso. Hindi ko lang sure hindi ko lang sure kung ito ay na-dismiss na or ongoing pa rin yung kaso niya dyan sa ombudsman na isinampa laban sa kanya doon in accordance, in line doon sa pagbenta niya ng Divisoria Public Market. So naisip ko tuloy na parang baka biglang kumakabig-kabig ito si Isko Moreno dahil nga dito sa mga usaping ito na pwede din siyang balikan ng mga taong bayan doon sa kanyang mga na mga ginawa. Di ba? Yung nga sinasabi ko, kapag tumira ka, dapat siguraduhin mo na walang maititira pabalik sa'yo kasi otherwise, ikaw din naman ang kawawa dyan. Di ba? So yun lang ako, kabayan. And basta abangan natin and keep on supporting EAT sa TV5, no, sa buong Legit Double Cards dyan kasi marami pa yan silang ilalabas na mga segment, no. And at the same time, patapos na yung Sing It, so maipapasok yan sila sigurado na bagong palabas nila segment dyan. Okay? So yun lang ho ang ating update sa araw na ito and keep safe everyone. God bless Philippines. God bless the world. May ingat-ingat kayo kabayan. May bagyo bukas daw ganyan. Super typhoon ba ito? Basta si Goring ay ingat-ingat dyan sa mga tatamaan Keep safe everyone. Ayan.